Importante ito mga kaibigan para yung ating ipapatayo ay hindi masayang. Dahil pagka ito ay madaling masira, instead na nakatipid ka, lalo ka pang mapapagastos. Magandang araw mga kaibigan. Andito na naman po tayo ulit sa ating isang episode at ating pag-uusapan ang patungkol sa cantilever ceiling canopy. Ang mga cantilever canopy ay isa sa mga architectural features ng mga buildings at usually ito ay nasa first floor level, lalo na pag yung along the wall sa ilalim ay daanan ng mga tao. Ito ay maging serve as shading against sunlight at saka shading against ulan. Gusto kong i-share sa inyo ang bagay na ito mga kaibigan para kung tayo ay magpatayo ng ating mga building at meron tayong mga ganitong architectural features ng ating mga building, kailangan na siguraduhin natin na matibay sila para pagka may malakas na lindol at malakas na ulan, hindi sila basta-basta nasisira. Kasi ang masama dito mga kaibigan, kung babagsak ang mga ito ang mga dahilan para magkaroon ng sakuna, lalo-lalo na pag may mga taong dumadaan dito sa ilalim. Ito ang halimbawa mga kaibigan ng isang cantilevered canopy, na kung saan yung cantilever canopy ay nakadepende lamang dito sa pagkakabit dito sa concrete element. May poste na pababa at ito yung cantilever canopy. So, ang mga key elements na kailangan nating isiguro dito ay itong pagkakabit sa concrete, yung size nitong poste na ito, bakal, yung pagkakabit nitong cantilever frame, at saka yung size nito mga framing na ito para kaya niyang dalhin yung mga applied, yung impact ng wind load at saka impact ng earthquake load ay kaya niyang i-sustain. So ito yung ating framing system, yung ating 3D simulation. Ito yung ating gagamitin para ma-check natin na tama yung geometric dimensions natin, yung spacing ng ating framing at saka yung mga sizes ng ating mga framing elements. Kailangan natin masiguro na kaya niyang dalhin yung mga wind load, earthquake load at weight ng mga ceiling materials. Pagka okay na lahat yung mga framing sizes, i-check din natin yung mga connections. Number 1 dito, yung connection ng ating framing elements dito sa concrete. Ito, dahil ito yung nagdadala sa framing structure. Pagka okay na yan, i-check din natin yung connection ng bawat elements. May mga software na ginagamit ng mga engineers sa pagdi-design sa mga connection. Dito natin makita kung tama yung size nitong anchor bolt, sama yung size nitong mga plates, at kung kailangan lagyan ng tinatawag ng rib plates, mga stiffeners. So, hindi lang ito basta inilalagay, kinakalculate ito para hindi masayang yung ating materyales. Pagka i-run natin, ma-check natin kung papasa yung connection. Pagka nakita natin dito, na-complete yung analysis, 100%. So, ibig sabihin, itong mga plates, yung mga sizes, okay siya, na-check. Yung mga size ng anchor bolt, yung nilagay natin, check. Yung mga size ng mga weld, check din, okay. At saka yung concrete, okay din. Kaya niyang dalhin yung loading. Pagkatanggalin natin yung rib plate, baka hindi natin kailangan, at saka i-run natin ulit. So yun, nung tinanggal natin yung stiffener plate, okay pa rin siya. Nakakasiguro kang matibay kahit nawala yung mga rib plate. Confident ka mga kaibigan na pwede mo siyang tanggalin. Ang susunod naman mga kaibigan ay itong connection nitong element na ito at saka itong column. So, ganun din ang mangyayari mga kaibigan. Ma-check natin kung tama yung connection. Pagka na-check natin lahat mga kaibigan, yung mga connection at saka yung mga sizes, ay confident na tayo na yung ating gagawin ay matibay. So, importante ang paggamit ng structural analysis software para makatipid tayo sa ating mga materyales at saka accurate yung ating pagdi-design. Yeah, that's 100% accurate. Importante ito mga kaibigan para yung ating ipapatayo ay hindi masayang. Kasi bukod sa magandang tingnan, kailangan isigurado natin na matibay at safe. Dahil pagka ito ay madaling masira,
instead na nakatipid ka, ay lalo ka pang mapapagastos or masayang yung ating investment. Yun po mga kaibigan patungkol sa cantilever ceiling canopy. At sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you.